Mga kwentong sumasa inyo, mga damdaming sumasa puso. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso. Tony, ako si Sandra, 52 anyos at tubong Nasugbu, Batangas. Sumulat ako sa programa nyo upang ibahagi ang istorya ng buhay ko na matagal-tagal ko ring pinag-isipan kung karapat-dapat bang matampok ninyo. Baka kasi marami sa mga tagapakinig natin ang humusga sa akin. Lalo na at may mga nagawa akong bagay na tiyak ay kaiinisan ng marami. Pero wala naman akong magagawa dahil may kani-kanya tayong opinyon. At iba-iba rin naman ang buhay na tinatahak natin. Uumpisahan ko ang kwento nung mga higit 20 anyos pa lamang ako. Lumaki ako sa isang mahirap na pamilya. Pangalawa sa 5 magkakapatid, subalit ako ang inaasahan ng mga magulang ko na magtataguyod sa amin. Wala raw kasing silbi ang kuya ko na inuna pa ang bisyo at pambababae. Kaya mga bata pa lamang, mataas na talaga ang pangarap ko sa buhay. Sinimulan ko yon sa pag-aaral ng mabuti at pag-iwas sa pakikipagrelasyon. Para kasi sa akin, magiging hadlang lamang yun sa pagtupad ko sa mga bagay na nais kong maabot. Hindi nagtagal, nagbunga ang aking pagsisikap nang naging iskolar ako sa kolehiyo. Ngunit doon ko rin nakilala si Rene na siyang bumago sa takbo ng aking buhay. Sandra, sandali, teka lang naman oh. Uy, ang bilis mo naman maglakad. Ayaw talaga akong tigilan. Sandra, uy! Binibilisan ko talaga maglakad para di mo ako mahabol. Diyan ka na nga. Sandra, sandali lang, uy! Rene! Bakit mo ba kasi ako hinahabol? Ano bakit? Ako nga dapat yung magtanong sa'yo niyan. Bakit mo ba kasi ako tinatakbuhan? Akala mo yata hindi ko napapansin na kaninang umaga mo pa ako hindi kinakausap. Tapos panay din yung iwas mo sa akin na para bang may nakakadiri akong sakit. Ano ba kasing problema, Sandra? May nagawa ba ako sa'yo? May nakalimutan ba ako? Ano? Sabihin mo naman para maayos ko. Oo, meron. May nagawa ka. Ano yun? May nagawa kang mabigat. May nagawa kang malaking kasalanan kaya iniiwasan kita ngayon. Ay, hindi ko kasi alam kung paano ko sasabihin sa'yo nang hindi pinangingibabawan ng galit eh. Hindi mas lalong dapat mo sabihin sa akin para naman alam ko. Diba? Tsaka nobyo mo naman ako eh. Bakit ba kasi pumayag-payag pa ako maging nobya mo eh? Ano? Ano ba sinasabi mo dyan? Sandra naman. Sabihin mo na kasi sa akin kung ano ba yung kasalanan na nagawa ko para Buntis ako! Buntis ako, Rene. Ha? Buntis ka? Bingi ka ba o nagtatanga-tangahan? Gusto mo pa talagang ulit-ulitin ko eh, no? Pasensya ka na, hindi lang talaga ako makapaniwala eh. Pero, seryoso ka ba? Buntis ka talaga? Sana nga hindi. Sana masamang panaginip lang na nabuntis mo ko para wala akong problema ngayon. Kaso hindi eh. Ilang beses ako nag-pregnancy test kaninang umaga at paulit-ulit lang yung resulta. Bakit naman ganun? Isang beses lang naman na may nangyari sa atin ah. Alam mo, kasalanan mo to eh. Kasalanan mo to, kasalanan mo to na. Walang Sandali. iya ka. Paano ako yung may kasalanan eh? Pareho naman natin ginusto yung nangyari. Hindi ka kasi nag-ingat eh. Ano nang gagawin natin? Sige nga. Pag nalaman to ng mga magulang ko, siguradong katapusan ko na, lalong-lalo na kay tatay. Baka nga ipitin pa ako ng patiwarik sa puno ng mangga, lalo na't wala naman silang kaalam-alam na may nobyo na pala ako. Eh, kung mag-alala, pananagutan naman kita eh. Pananagutan?
pinagsasasabi mo dyan? Pareho pa nga tayong nag-aaral. Tsaka, katulad namin, mahirap lang din yung pamilya nyo, kaya anong ipambubuhay mo sa magiging anak natin? Sige nga. Kung kinakailangan kong tumigil sa pag-aaral para magtrabaho, mabuhay ko lang kayo, gagawin ko yun. Pangako, Sandra. Ako bahala sa inyo ng anak natin. Huwag ka sa akin mangako. Ireserba mo lahat ng mga salita mo kapag kinausap mo na yung mga magulang ko. Nay, Tay, si Rene po. Magandang gabi po. Ay, magandang gabi rin, Rene. Anak, parang ngayon ka lang yata nagsama ng kaklase mong lalaki sa bahay natin, ah. Opo, Nay. Kaklase mo ba talaga yung anak ko? Po. Tay. Rene, tama. Opo. Katulad ng sinabi ng asawa ko, ngayon lang nagsama ng kaklase niyang lalaki si Sandra dito sa bahay namin. Kaya pareho kaming kabado kung ano ba talaga ang relasyon yung dalawa. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Rene, hindi kami pinanganak kahapon, kaya huwag niyo kaming pinagloloko. At ikaw naman, Sandra, sabihin mo na sa amin ng totoo. Paano-ano mo lalaking yan? Tay, wag po sana kayong... Sinasabi ko na nga ba eh. Ha? Nobyo mo lalaking yan, oh. Ha? Nobyo mo? Julio, huwag ka naman magtaas ng boses dyan. Paano wag? Ang anak mo kasi. Wala pang ang sinasabi si Sandra eh. Anak, sagutin mo na lang kasi ang tatay mo. Ano bang relasyon yun ni Rene? Nay, tama po si tatay. Nobyo ko po si Rene. Diyos ko, O, di ba? Tama ako? Ay, Diyos ko. kailan pa? At saka bakit ngayon mo lang to sinasabi sa amin, anak, ha? 2 buwan na po kaming magnobyo, Nay. At pasensya na po kung hindi ko po nasabi sa inyo agad ni tatay. Natakot po kasi ako na baka magalit. Magagalit talaga kami. Hindi ka pa nga tapos sa pag-aaral mo, pag nonobyo na agad inaatupag mo. Pasensya na po talaga kayo, Tay. Pero may isa pa po kayong dapat malaman eh. Ano na naman yon? Sandra, magsalita ka. Buntis po ako. Ano? Diyos ko, Santissima. Julio, alalayan mo nga ako, Diyos. nangihina ako. Umapit ka sa akin. Umapit ka. Nay, ayos lang po ba kayo? Huwag mo nang tanungin ang ganyan ng nanay mo. Pagkatapos ang ginawa niyo ng lalaking yan, kasalanan niyo kapag may nangyaring masama sa nanay mo. Tay naman eh. Hindi ko naman po ginusto na mabuntis ako. Okay, kung hindi mo pala ginusto, bakit ka pumatol sa lalaki na yan, ha? Sana noon palang umiwas ka na nung nililigawan ka niya para hindi na humantong sa ganito. Hoy, Rene, alam mo ba na si Sandra na lang ang pag-asa ng pamilya namin? Siya ang inaasahan naming mag-aahon sa amin sa kahirapan balang araw. Paano na ang pag-aaral ng mga kapatid niya kung mag-aasawa na siya, ha? Pasensya na po talaga. Ano bang magagawa ng pasensya mong hayop ka, ha? Sinira mo ng pangarap ng anak ko at ng buong pamilya namin. Ang mabuti pa alam nyo, lumayas kayong dalawa sa pamamahay. Ha? Narinig mo, sinabi ko, Sandra! Narinig mo! Pero Tay, bakit? Bakit niyo kami palalayasin? Dahil magiging pabigat lang kayo sa pamilya namin pag nanatili pa kayo rito. Kaya sige, total mas pinili mo naman ang lalaking niya kaysa sa amin, edi sumama ka na sa kanya. Bahala na kayo sa buhay nyo, ha? Tay, huwag niyo naman po gawin to, Tay. Maawa po kayo sa akin. Maawa? Bakit sa amin ba mga magulang mo naaawa ka? Ha? Napakatigas kasi ng ulo mong bata ka. Ha? Pinag-aaral ka pero mas ginusto mo mapariwara. Wala kang kwentang anak. Ayaw na kitang makita sa pamamahay na to. Alis na! Umalis na kayong dalawa, ha? Simula sa araw na to, kalimutan mo ng magulang mo kami. At ikaw! Ha? Hindi ka na rin namin anak. Hindi na! Tony, nagmakaawa at lumuhod pa ako noon sa harap ng mga magulang ko para lang patawarin nila ako at bawiin ang pagpapalayas sa amin ni Rene. Subalit kilala kong may paninindigan sa kanyang desisyon ang tatay ko.
Kaya kahit si nanay ay walang nagawa upang baguhin ang isip niya. Bukod doon, takot na rin kami ni Rene. Kaya wala na kaming nagawa kundi sundin na lamang ang gusto ng mga magulang ko. Sa huli na kumbinsi ako ni Rene na sumama sa kanila upang doon tumuloy pansamantala. Tinanggap naman kami ng mga magulang niya kahit kita ko sa kanila na dismayado sila sa nangyari. Hindi nagtagal, tuluyan ang huminto sa pag-aaral si Rene para magtrabaho, para matustusan ang aming pangangailangan. Pero hindi talaga sapat ang kinikita niyang pera, kaya nagdesisyon na rin akong tumigil sa pag-aaral nung 3 buwan na ang ipinagbubuntis ko. Buti na lang hindi ako naging ganong kaselan, kaya bago ako manganak ay namasukan pa ako bilang all-around sa isang karinderya. Tony, hindi naging madali ang buhay namin ni Rene, pero nandito na kami sa sitwasyong ito. Wala na kaming magagawa kundi panindigan ang buhay na pinili namin. Maliit na paupahan sa Nasugbu. Construction worker pa rin ang trabaho ni Rene. Samantalang ako ay napirmi na lamang sa bahay para alagaan ang mga anak namin na sina Jonalyn at Rafael. Hoy, Alicia. Bago ba itong mga cutics mo? Ay oo, kakabili ko lang yan kahapon. Pasubok, ha? Oo, sige lang. Alin ba dito yung magmumukhang yayamanin yung paa ko? Para kahit naman sa kukuman lang, magmukha naman akong hindi hikaw sa buhay. Puro ka talaga kalokohan, Sandra. Teka, alin ba dito? Ay, ito oh. Tingin ko, bagay sa'yo yung maroon. Madam na madam ang datingan mo dyan, oh. Pero parang bagay din pala sa'yo tong berde. Naku, ikaw na nga ang bahalang mamili. Kahit ano naman ang gustuhin mong kulay, babagay sa'yo eh. Kasi maputi naman ang paa mo. Kutis porselana. Nako, baka inuuto mo lang ako, ha? Saka anong pinagsasasabi mong kutis porselana? Isang linggo na nga hindi nasasayaran ng lotion tong balat ko, no? Wala na akong masimot dun sa botelya ng dati kong lotion. Ginupit ko na nga yung bote para lang masaid ko eh. Bakit hindi ka pa bumili ng bago? Paano ako bibili? Laging sakto lang yung perang binibigay sa akin ni Rene. Minsan nga kulang pa. Wala nang sobra pambili ko ng pampaganda. Oo, tamang-tama pala. Kasi nagpapautang ako ng mga pampaganda. Ha? Ano ka mo? Ito, tingnan mo na dali. Ano to? Libro? Brochure. Brochure ang tawag dyan. Makikita mo dyan yung mga produktong pampaganda na pwede mong pagpilian. Meron dyang lotion, lipstick, meron din. At kung ano-ano pa. At eto pwedeng 2 gives. 2 gives lang? Para namang di magkaibigan. May simula nang makalipat kami sa lugar na to Sa'yo na ako lagi nagpapalinis ng kuko. Hoy Sandra, minsan ka na nga lang magpalinis sa akin Kailan ba yung huli? 2 buwan na ang nakakaraan. Minsan nga naabot pa ng 3 hanggang 5 buwan bago ka magpalinis ulit ng kuko Kaya hirap na akong kuskusin yung dumi sa mga kuko mo. Hoy, para sabihin ko sa'yo, malinis ako sa katawan, no? Ano na nga. Gawin mo namang 4 gives tong lotion na orderin ko. Dadagdagan ko pa nitong nakita kong pabango, saka panlaba. Anong 4 gives ka dyan? Hindi, ayoko. Lulugi ako sa'yo niyan tapos sabunado pa ako. Itiwag. Bahala ka, ikaw din ang mawawala ng customer. Kung ikaw lang din naman, ayos lang. Napakakunat mo. Ay, akin na nga yung brochure ko. Bakit ba kasi kita inalok-alok pa mahirap ka pa sa daga? Anong sabi mo? Akala mo kung sino ka makapagsalita. Totoo naman Akala mo ba hindi nakarating sa akin yung baranggayan nyo ni Aling Nora dahil sa utang nyo na hindi nyo pa binabayaran? At naniwala ka naman. Ubod ng sinungaling yung si Aling Nora, no? Ang hirap sa'yo, chichismis ka na nga lang. Mali-mali pa yung mga nakukuha mong impormasyon. Itigil mo na nga yung paglilinis sa kuko ko. Ayoko na magpalinis sa'yo. Makaalis na nga dito. Uy, teka! Saan ka pupunta? Uuwi na. Nabubwisit lang ako sa mga pinagsasasabi mo Akala mo kung sino, hindi naman maayos trumabaho. Hoy! Bayaran mo nga yung linis ko sa'yo! Anong babayaran
eh, hindi naman tapos. Manigas ka dyan, no? Che! Kung makapagsalita yung Alicia na yun, napakamapanlait. Partida, ha? Siya pa tong linggo-linggong nasa simbahan. Nakaka-insulto pa yung sinabi niyang mahirap pa kami sa daga. Ah, may araw ka rin sa aking babae ka. Ay, teka. Nandito na pala ako sa bahay. Ano bang... Ah, lintik, bakit napakakalat dito? Jonalyn! Jonalyn, halika nga rito! Ma, bakit po? Bakit? Ano yan? Bakit ang kalat dito sa bahay, ha? Ayan, oh. May mga damit sa sahig. Oh. Tapos, ano yung tubig ba yan? Di man lang pinunasan. Ano? Tatayo ka na lang dyan, ha? Kilos na! Lilinisin ko na po, Nay. Kababae mong tao hanggang ngayon, di ka pa rin marunong magsinop ng bahay? Simulat sa pool, tinuturuan na kita. O, paano na lang kung may kasama akong bisita? Di nakita niya tong bahay natin na magulo. Ay, Diyos ko. Mahirap na nga tayo, tapos magulo pa tong bahay. Sandra, ano ba yan? Sobra ka naman makapagsalita sa anak natin. Pwede mo naman siyang pagsabihan na maglinis ng hindi sinisermonan ng ganyan. Yan! Kaya lumalaking matigas ang ulo niyang anak mo kasi kinukonsinti mo. O baka ikaw naman talaga yung nagkalat dito sa bahay, ha? Ako? Anong ako? Oo, ikaw! Ma, Pa, wag na po kayo mag-away. Ma, wala pong kasalanan si Papa. Si Rafael po yung aksidenteng nakatapon ng tubig dyan sa sihig. Hindi ko lang po napunasan agad. Oy, paano kung may nadulas dyan, Aber? Teka nga, asa na ba yung Rafael na yan, ha? Para maturuan ng leksyon. Napakalampa. Sandra, pwede ba? Tigilan mo na nga yan. Sigurado naman ako na hindi niya sinasadya na matapon yung tubig. Paparusahan mo kaagad. Kaya sinadya o hindi, nakatapon pa rin siya ng tubig. Paano kung nadisgrasya ako dyan? Nadulas ako, ha? Paano kung nabalian ng balakang? Kapakanan pa rin ng mga anak mo yung uunahin mo, ha? Sandra naman, wala naman nangyaring masama. Kaya hindi mo naman kailangan magalit ng ganyan. Aba, pati galit ko, gusto mo na rin kontrolin ngayon? Oh, saan naman ang galing yan? Alam mo, sumusobra ka na eh. Mas mabuti pa na nasa trabaho ka kaysa andito ka sa bahay natin. Nakikialaman mo lang yung pagdidisiplina ko sa mga anak natin eh. Sandra, hindi siya nakikialam ako pero hindi naman kailangan na umabot pa sa sakitan. Teka nga, bakit ba ang init ng ulo mo, ha? Kanina nung umalis ka, maayos naman yung timpla mo. Kanina yun. Pero ngayon wala na. Sirang-sira na yung araw ko. Tapos dinagdagan nyo pa talagang mag-aama. Ay, ano? Nakapagluto ka na ba ng pananghalian? Nagugutom na ako eh. Ha? Ano eh? Huwag mong sabihin hindi pa, ha? Oh, galit ka na naman. May sinaing na kaso walang ulam. Bakit hindi ka nagluto? Wala naman kasi lulutuin. Di bumili ka. Ay, wala ka na bang pera dyan, ha? Wala na. Di ba lahat ng sinisweldo ko binibigay ko sa'yo? Yung buhay naman to, oh. Wala na rin akong pera dito. Yun lang. Ayan, oh. Ganun na lang yun. Magtititigan na lang tayo rito hanggang mabusog tayo, ha? Rene naman. Gumawa ka ng paraan para magkaroon tayo ng pambili ng ulam. Diyos ko naman. Kahit kailan talaga wala kang kadiskade sa katawan mo. Ay, lalo lang umiinit yung ulo ko eh. Ay, nako. Kung bakit ba naman kasi sa dinami-dami ng lalaki sa mundo, sa mahirap pa ako napunta. Hindi na naubusan ng problema tong pamilyang to eh. Ay, naku, sana talaga, pwedeng magpalit ng pamilya. Nakakabuisit! Tony, nagkapatong-patong na ang inis ko mula kay Alicia hanggang sa mga anak kong pasaway. Kahit na sinubukan ko namang pakalmahin ang aking sarili ay wala pa ring epekto dahil tanghaling tapat na nun at kumakalam na rin ang aking tiyan sa gutom. Kung tutuusin, hindi yun ang unang beses na nagutuman kami. Dahil nga mas madalas pa kaming kapos sa pera kaysa nakaluluwag. Si Rene lang kasi naghahanap buhay sa amin at hindi rin naman ganun kalakihan ang sinusweldo niya. Bukod doon, nag-aaral pa ang mga anak namin.
Kaya sobra akong nagalit kay Rene noong mga panahon na yun. Nadamay na rin ang aming mga anak. Hindi na ako nagpigil ng damdamin ng pagsalitaan ko sila ng masasakit. Sinisi ko si Rene sa buhay na ibinigay at ipinaranas niya sa amin. Dahil malayong malayo yun sa ipinangako niyang kaginhawaan nung panahon na nabuntis niya ako sa aming panganay. Unti-unti ako nagtanim ng sama ng loob kay Rene. Tongi, minahal ko naman si Rene. Hindi nga lang sobra-sobra. Pero habang lumilipas ang panahon, ay unti-unti yung nababawasan dahil sa mga pangako niya sa akin na napako na lamang. Nakita ko naman ang pagsisikap at sakripisyo niya para mabigyan kami ng maaluwang pamumuhay ng mga anak namin. Subalit mailap talaga sa kanya ang swerte. Matagal ko na siyang pinapaalis sa trabaho niya para maghanap ng ibang mapapasukan, subalit hindi siya pinapalad. Hindi siya nakakapasa ng interview at sa huli, bumabalik siya sa pagiging construction worker, ang trabaho na mas alam niyang gawin, kaya hindi na rin siya sumubok maghanap ng iba. Kaya nga inggit na inggit ako sa mga kapitbahay namin, lalo na yung mga may ekstrang pera para bumili ng mga gusto nila. Naisip ko sana hindi na lang ako pumayag na papasukin si Rene sa aking buhay para hindi niya tuluyang nasira ang mga pangarap ko. Nagdaan pa ang 2 taon, naglakas loob na akong kausapin at kumbinsihin si Rene na gusto kong magtrabaho para magkaroon ako ng sariling pera. Nung una ay hindi pa siya pumayag, kesyo wala raw mag-aalaga sa mga anak namin. Pero ipinagdiinan ko na malalaki na ang mga bata, kaya pinilit ko ang gusto kong gawin. Hanggang sa nakapasok ako sa isang pribadong kumpanya bilang clerk at doon ko nakilala si Marco, ang bisor ko at pangalawang lalaki sa aking buhay. Ano ba naman yan? Hanggang ngayon, hindi ka pa rin sanay, ha? Medyo. Para ka kasing laging kulang sa romansa. Para kang walang kinakasama. Ay, nako. Meron nga, pero matagal ko nang hindi pinagbibigyan si Rene, no? Oh, bakit naman? Bukod kasi sa hindi naman na ako nasisiyahan, natatakot na ako na baka mabuntis niya ako ulit. Kahit na ilang beses naman niyang sinabi sa akin na mag-iingat siya, wala na akong tiwala sa mga salita niya, no? Sinabi na niya sa akin yun nung nabuntis niya ako sa panganay at pangalawang anak namin. 8 taon na yung bunso namin. Ayoko nang masundan yun, no? Diyos ko naman. Pero sa tingin ko sa'yo hindi lang pag-aalaga ng bata yung dahilan ng pagod mo . Ano pa nga ba? Pagod na rin ako sa buhay, Marco. Alam mo naman yun, di ba? Nakwento ko naman na sa'yo noon na hindi ganito yung buhay na gusto ko. Ambisyosa ako . Marami akong pangarap. Simula elementarya hanggang high school, nangunguna ako sa klase namin. Kaya lang nung kolehiyo, ayun, nadapa. Nakilala ko si Rene. Ang masakla pa nito, nabuntis niya ako. Tapos ayun na. Doon natuluyang nasira yung buhay ko at hanggang ngayon, hindi ko pa rin nararanasan yung kaginhawaan na matagal ko nang inaasam. Pero di ba nagbago na naman na yung buhay mo simula nung makilala mo ako? Kamagalala. Simula ngayon, pinapangako ko. Hindi ka na ulit makakaranas ng paghihirap. Grabe. Nakakapagod naman tong araw na to. Napakadaming trabaho. Ay, ang
Sarap humilata na lang at matulog. Ay, ma, nakauwi na po pala kayo. Oh, Jonalyn. Kunin mo nga tong bag ko tapos ikuha mo ako ng maiinom na tubig. Uhaw na ako eh. Sige po, ma. Sandali lang po. Sige na. Mama! May pasalubong ka po. Ano? Wala, no? Nagugutom na po kasi ako eh. Lagi ka namang gutom, Rafael eh. Kailan ba hindi? Para kang hindi pinapakain ah. Tingnan mo nga yung katawan mo. Hindi na nga magkasya sa'yo yung damit mo. Oh, anong iniiyak-iyak mo dyan? Tumigil ka na nga. Ma, ito na po yung tubig. Oh, Rap, ano nangyari sa'yo? Bakit ka umiiyak? Si mama kasi, tinawag akong mataba. Hoy, wala akong sinabing ganun ah. Ang sabi ko lang, sumisikip na yung damit mo. Napakamaramdamin mo namang bata ka. Tsaka tingnan mo nga, totoo naman, di ba? Mataba ka naman talaga. Anong mali doon? Ma, wag niyo naman na pong asarin si Rafael. Lagi na nga po siyang inaasar sa school eh. Pati ba naman po dito sa bahay? Oh, ano naman ngayon? Hindi ko naman masisisi yung mga kaklase niya, no? Sa mataba naman talaga yung kapatid mo. Anong gusto mo? Sugurin ko yung mga kaklase niya. O ano naman kaguluhan yan? Andyan na pala yung magaling yung ama. Papa, Bakit umiiyak si Rap? si mama po kasi. Sige na, tumahan ka na. O ito, pagkain. Pagati-atian nyo na lang magkakapatid. Sige. Sige po. Tara na, Rap. Kain na tayo dun. Sige, ate. Nagugutom na nga talaga ako eh. Sandra, ano na naman ginawa mo sa mga anak mo? Wala. Wala bakit umiiyak yun? Baka nagtampo. Kasi sinabihan ko siyang mataba. Ano? Sandra, alam mo bang palaging umiiyak yung anak mo pagkagaling sa school? Kasi binubuli siya ng mga kaklase niya dahil sa timbang niya. Tapos ikaw pa, na sarili niyang ina, sasabihan din siya ng ganun? Ano ba naman klaseng ina? Anong gusto mong palabasin? Na masama akong ina? Tama lang yan, no? Kasi hindi naman talaga lahat ng tao sa mundo ay mabuti. Kaya dapat habang bata pa lang sila, nasasanay na silang nakakarinig ng mga ganyan. Palibhasa, lagi mong binibaby ang mga anak mo. Kaya lumalaki mga lampa. Konsentidor ka kasi. Ano ba pinagsasabi mo dyan? Hindi ko kinukonsinti yung mga bata. Pinaparamdam ko lang sa kanila na bilang ama, may kakampi silang pwedeng takbuhan. Ikaw, Sandra, kailan mo huling nilambing man lang yung mga anak mo? Lambing-lambing. Pagod na nga ako sa trabaho eh. Wala na akong lakas para maglambing-lambing pa, no? Ben, seryoso ka ba, Sandra? Naririnig mo ba yung sarili mo? Papaalala ko lang sa'yo mga anak natin sila. Hindi sila kung sino lang. Tama na nga. Pagod na ako. Ayoko makipag-away sa'yo. Gusto ko na lang matulog. Hindi naman tayo nag-aaway Nag-uusap lang tayo rito. Akala mo siguro hindi ko napapansin na wala ka ng kaamor-amor sa mga anak mo. Kahit sa pagkain, tipid na tipid ka sa mga anak natin. Ano pa't nagkatrabaho ka? Simpleng hirit lang na pasalubong ng mga bata, hindi mo pa mabigay? Saan mo ba kasing nagastos yung pera mo, Wala ka nang pakialam kung saan ko dinadala yung pera ko. Kasi pera ko naman yun. Tsaka, ano bang sinasabi mong hindi ko binibilhan ng makain yung mga bata? Kapag sumasahod naman ako, nag-grocery ako Sadyang masiba lang talaga yung bunso mo kaya mabilis maubos yung mga pinapamili ko. Sige na. Papahinga na ako. Tony, habang tumatagal, lalo akong naiinis sa presensya ni Rene. Lalo na kapag nagmamarunong siya sa akin. Pakiramdam ko rin simula na magtrabaho ako, lagi na nang kinukustyon ang bawat galaw ko, sino ang kasama ko, at kung saan ko ginagastos ang sinusweldo ko. Nasasakal na ako sa panguusisan niya. Doon na lang kasi ako nakakahinga mula sa pagiging nanay. Yun ang eksaktong kalayaan na inaasam kong maranasan simula nang maaga akong nakulong sa responsibilidad. Kaya nga sa edad kong 30 nung mga panahon na yon, pakiwari ko ay doon pa lang ako nagsisimulang mabuhay ng totoo. Nagpatuloy lamang ang panlalamig ko kay Rene dahil ang totoo ay na kay Marco na ang damdamin ko. Mas masaya ako kapag siya ang kasama ko.
dahil nararanasan kong tratuhin na parang prinsesa. Yun bang pinagsisilbihan at ginagastusan? Lahat ng yun ay hindi ko naranasan kay Rene. Kaya naman unti-unti nang nawala ang pagmamahal ko sa kanya. At bagaman bawal ang relasyon namin ni Marco, hindi pa rin yun naging hadlang upang lalo kaming mapalapit sa isa't isa. Marco, Hmm. ano bang plano mo sa akin, ha? Hanggang kailan mo ba ako planong gawing kabit mo? Oh, teka. Bakit mo naman biglang natanong yan? Ayaw mo na ba ng ganito? Ay, hindi naman sa ganon. Napaisip lang ako. Kasi, di ba, sabi mo sa akin nung nakaraan, nagsasawa ka na sa asawa mo. At gusto mo na siyang iwan. Pero hindi mo pa magawa kasi humahanap ka pa ng tiyempo. Eh, yun na nga eh. Hanggang ngayon, humahanap pa rin ako ng tiyempo. Pero huwag kang mag-alala. Malapit na yun. Tsaka, gusto ko, sa oras na maghiwalay na kami ng asawa ko, magsama na tayo sa iisang bubong. Talaga? Ay naku, ang tagal-tagal kong hinintay na sabihin mo sa akin yan. Teka nga, sa tono mo parang handang-handa ka ng iwan ng pamilya mo ah. Hindi naman kami kasal ni Rene. Ang ibig sabihin, hindi naman kami legal na mag-asawa. Tsaka sa totoo lang, hindi ko naman na siya mahal talaga. At isa pa, sawang-sawa na ako sa mga pangako niyang ni isa. Wala naman siyang tinupad. Ano ba yung mga pangako niyo yun? Katulad pa rin ng dati. Na makakaraos kami, nagiginhawa rin ang buhay namin, ganito, ganyan. Sa tuwing nagtatalo kami at naisusumbat ko sa kanya yung kahirapan ng buhay namin ganyan ang mga litanya niya. Nakakaumay na Kaya nga ako naghanap ng sarili kong trabaho para magkaroon naman ako ng sarili kong pera. Dahil kung aasahan ko lang yung binibigay ni Rene, ay nako, napupunta lang yun lahat sa mga kailangan sa bahay. Wala man lang natitira para sa sarili ko. Wala man lang akong pambili kahit lipstick o kaya lotion. Kaya tingnan mo, napabayaan ko na tuloy yung sarili ko. Mas mukha na ako matanda kaysa sa edad ko. Hindi katulad mo. Kahit hindi ako manghingi sa'yo, binibigyan mo ako ng pera. Oo naman, mas lalo ka kasing gaganda kapag inaalagaan ka ng tama. Pero, teka, paano naman yung mga anak mo? Hindi mo na rin ba sila mahal? Mahal. Pero, ay basta, sakit din kasi sila sa ulo. Ang lalaki na pero mga pasaway pa rin. Saka inalagaan ko naman sila. Mula nung sanggol pa sila hanggang ngayon na may mga sarili na silang isip. Siguro naman, sapat na yun para hindi nila masabing masama akong ina, di ba? Ako naman ngayon, sarili ko naman. Kaligayahan ko naman ang pipiliin ko. Siguro naman. Malaki na rin ang sinakripisyo mo para sa kanila Panahon naman na para maging makasarili ka. Marco, ano ba? Andito na tayo sa tapat ng inuupahan namin, Mamaya may makakita sa atin, isumbong pa ako kay Rene. Ano naman kung malaman niya? Iiwan mo na rin naman siya, di ba? Oo nga, pero hindi pa naman ngayon. Saka na pag nakipaghiwalay ka na rin sa asawa mo. Saka ayoko ng drama, nakakapagod makipag-away, no? Sa bagay. Pero balik pa ulit ako ng isa. Sige na. Ano ba? Hindi ka pa ba nagsasawa? Kanina ka pa halik ng halik dyan Ako? Magsasawa? Hindi ako magsasawa sa'yo, Sandra. Ano ka ba? Ano kaya kung... Huwag ka na munang umuwi. Ha? Balik na lang tayo dun sa motel. Ano? Tara? Naku, hindi na. Baka maghinala na lalo si Rene. Ilang gabi na akong late umuwi. Buti pa, pasok na ako sa loob ng bahay. Sa susunod na lang ulit, ha? Teka muna. Ano na naman? Isang kiss na lang. Pabaon mo na sa akin. Sige na. Mabilis lang. Sige na. Yun? Pero dalian mo lang, ha? Oo, sige. Tama na. Pasok na ako, ha? Mag-iingat ka pag uwi at salamat sa paghatid. Ano ba yan? Sige, basta ikaw. Bye-bye. Bye. Talaga tong si Marco. Masyadong gigil na gigil sa akin.
Grabing makalik. Teka nga, asan na ba yung susi ko? Asan na ba yun? Ma, Ay, Diyos ko, Jonalyn. Ano bang ginagawa mo dyan? Teka nga, bakit gising ka pa? Gabi na. inaabangan ko po kayo eh. Nag-aalala po ako sa inyo. Ano? Ibig sabihin, kanina ka pa dyan sa sala? Opo, hindi po kasi ako makatulog eh. Nakita mo rin ba ako nung dumating ako? Opo, may kasama kayong lalaki na naghatid sa inyo. Tapos, nag-usap pa kayo bago pumasok sa bahay natin. Nakita ko rin po na hinalikan niya kayo. Ma, sino po siya? Bakit niya kayo hinalikan? Kilala po ba siya ni Papa? Syempre hindi. Bakit naman siya makikilala ng papa niyo? Hindi nalintikan ako doon, di ba? Tsaka, Jonalyn, pwede ba kalimutan mo na lang yung nakita mo, ha? Wala lang yun. At wag na wag mo ring mabanggit-manggit sa papa mo kung ano man yung nakita mo, ha? Ha? Opo. Siguruhin mo lang yan, ha? Dahil sa oras na makarating to sa papa mo, paniguradong maghihiwalay kami. Ano? Gusto mo bang mangyari yun, ha? Gusto mo? Ayaw po. Kaya itiko mo lang yung bibig mo, ha? Nagkakaintindihan ba tayo, Jonalyn? Opo, Ma. Yan. Ganyan nga. Hala, sige na. Matulog ka na. Opo, Ma. Tony, kabado ako nung makita ni Jonalyn ang ginawa namin ni Marco. Mabuti na lang at napakiusapan ko ang anak ko na manahimik kung ayaw niyang magkagulo kami ng tatay nila. Kaya upang hindi maghinala si Rene, itinuon ko muna sa pamilya ko ang aking buong atensyon. Pero sa isip-isip ko, gustong gusto ko na talaga silang iwan, subalit hindi pa yun ang tamang panahon. Nagpatuloy pa rin ang ugnayan namin ni Marco at sa bawat araw na nagdaraan, ay unti-unti rin akong nahuhulog sa kanya. Palibasa, nabibigay niya ang hindi na ibibigay sa akin ni Rene. Alam ko naman na mali at malaking kasalanan ang ginagawa namin ni Marco sa kani-kanya naming pamilya. Pero Tony, maikli ang buhay. Hindi na ako bumabata. Kung hindi ko papipiliin ang mga bagay na magpapasaya sa akin, baka tuluyan na akong tumanda at mamatay ng puro hirap at pasakit ang nararanasan. Makalipas ang 1 taon ay tuluyan na nga naghiwalay sina Marco at ang kanyang asawa. Labis ang saya na naramdaman ko noong mga panahon na yon. Dahil malaya na kaming makakapagsama sa iisang bubong. Pero hindi agad nangyari yon dahil nahirapan akong kumawala sa sarili kong pamilya. Pakiwari ko ay merong kadena na nakagapos sa amin para magsama-sama. Kaya para hindi makahalata si Rene, nagdahilan ako na magtatrabaho sa Maynila. Nadestino kasi doon si Marco at hinikayat niya akong sumunod sa kanya doon para magkasama kami. Nung una, nag-aalangan pa si Rene na payagan akong umalis, ngunit nakumbinsi ko rin naman siya. Malalaki na rin naman kasi ang mga anak namin, lalo na si Jonalyn na noon ay 12 anyos na. Kaya na niyang asikasuhin ang kanyang sarili, pati na rin ang nakababata niyang kapatid. Umuuwi naman ako sa bahay namin tuwing linggo, pero may isang pagkakataon na hindi ako nakauwi sa bahay ng 1 buwan. At pagbalik ko, tulad ng dati, puro problema naman ang sumalubong sa akin. Oh, kumusta na daw ang papa niyo? Hindi ko po alam eh. Pero sabi ni Ate Jonalyn, gising na raw po si Papa.
Pero di pa nakakalakad kasi nabali raw po yung buto sa binti. Ganun ba? Sinong kasama ng ate mo dun sa ospital? Si Chang Rosa po. Buti naman. Ito, pagkain. Sigurado ako gutom ka na naman. Kumain ka na. Tira mo na lang yung ate mo para pag uwi niya may makakain din siya. Salamat po. Mama, Bakit? Ano yan? sabi po ni Chang Rosa, may ibang lalaki daw po kayo. Totoo po ba yun? Ano? Ano bang sinasabi mo dyan? Narinig ko po kasi sina Chang Rosa at Papa na pinag-uusapan ko eh. Nakita daw po ni Ate Jonalyn na may kasama kayong ibang lalaki. Lintik na Joe na rin yan. Sinabihan ko ng manahimik eh. Ibig sabihin, totoo po lahat ng yun, Mama. Totoong may iba na kayo. Ano naman kung meron nga, Aber? Paano na po kami? Iwan nyo na po ba kami? Kaya nyo naman yung mga sarili nyo. Saka andyan naman yung papa nyo. Malalaki na kayo. Ikaw, 10 taong gulang ka na, di ba? Kaya nyo nang mabuhay na wala yung mama nyo. Pero Ma, kailangan pa rin po namin kayo eh. Tsaka hindi nyo na po ba mahal si Papa? Kung sabihin kong hindi na, maniniwala ka ba? Ay, nako. Huwag mo nga akong daanin sa paiyak-iyak mong yan, Rafael. Lalo kong naaaborito eh. Kami po, Mama. Hindi nyo na rin po ba kami mahal? Ma, pakiusap, huwag nyo po kaming iwan, oh. Hindi po namin kaya na wala kayo. Anong hindi? 1 buwan na nga akong wala dito sa bahay, ah. Kinaya nyo naman, di ba? Kaya sigurado ako na kayang-kaya nyo na. Kahit nga tuluyan pa ako mawala sa mga buhay nyo, eh. Mama, parang awa nyo na po. Huwag niyo po kaming iwanan. Si Papa po, umiiyak din po siya. Kasi namimiss niya daw po kayo eh. Ay nako, wala akong pakialam. Kung akala mo magbabago ang isip ko dahil sa sinabi mo, pues nagkakamali ka. Sa totoo nga niyan eh, lalo lang akong naging desidido na umalis at tuluyan na kayong iwan dahil dyan sa mga kaartehan nyo. Tignan mo nga, may paiyak-iyak pa kayong nalalaman. Wala akong pakialam. Kahit na lumuha pa kayo ng dugo, hindi na magbabago yung desisyon ko, no? Dapat nga matagal ko nang ginawa to eh. Tumabi ka nga dyan. Kukunin ko na yung mga naiwan ko pang gamit dito. Tabi! Mama, wag po. Wag po kayong umalis, Mama. Bitiwan mo nga ako, Rafael. Ano ba? Mama. Isa! Lintek, bitaw sabi! Simula sa araw na to, wala na kayong mama. Wag nyo na akong hanapin dahil hindi na ako magpapakita pa sa inyo. Hindi na rin ako uuwi dito kahit kailan. Magkanya-kanya na lang tayo. Wala na akong pakialam sa inyo. Magkalibutan na tayo. Tony, pinangatawanan ko ang aking pasya na tuluyan ng iwanan ng aking pamilya para manirahan kasama si Marco. Uulitin ko, yun ang bagay na talagang magpapasaya sa akin mga panahon na yun. Yun ang desisyong ko kumpleto sa nawawalang piraso ng aking buhay. Mabilis na lumipas sa mga taon, totoo pala ang kasabihan na hindi magiging masaya kahit kailan ang relasyong nagsimula sa mali. Dahil yun ang eksaktong nangyari sa amin ni Marco nang maghanap siya ng ibang babae. At tulad ng ginawa niya sa kanyang asawa, iniwan niya ako at ipinagpalit dito. At dahil wala na akong katuwang sa buhay, unti-unti akong nakaranas ng hirap. Wala akong pamilya at kaibigan na matatakbuhan upang maging karamay ko. Pero ayos lang. Sa lahat naman ng desisyon ko, ang pagsama kay Marco ang hindi ko pinagsisisihan. Dahil nagawa ko ang mga desisyon ko o ang mga gusto kong gawin. Ang mga bagay na naisantabi ko
buhat ng mabuntis ako ni Rene. Naku, Mang Doming. Na-delay po yung sahod namin sa pabrika eh. Pwede ho kayang sa makalawa na lang? Promise po. Nako, Sandra, hindi na pwede. Sobra-sobra na yung palugit na binigay ko sa'yo. Kung hindi ka pa makakapagbayad ngayong araw, mabuti pang mag-impake ka na ng mga gamit mo. Kasi maraming naghahanap ng bahay ngayon na marunong magbayad sa tamang oras. Naku, Mang Doming. Wag naman ho. Magbabayad naman ho ako eh. Walang-wala lang ho talaga ako ngayon. Sandra, wala na ako magagawa para sa'yo. Nagagalit na yung anak ko kesyo palagi raw kitang pinagbibigyan kaya umaabuso ka. Baka raw gayahin ka ng ibang tenant, edi lalong sumakit yung ulo namin nun. Kaya nakikiusap ako sa'yo. Kung di ka makakapagbayad ngayong araw, mabuti pang umalis ka na nga. Sige ho. Maghahanap na lang po siguro ako ng mauutangan. Sige, Sandra. Babalik na lang ako maya-maya, ha? Maiwan na kita. Sige ho. Ay, naku. Paano ba to? Mukhang mapapalayas pa yata ako. Saan ko naman kukunin yung pambayad ng renta? Sino namang uutangan ko? Ay, teka. Subukan ko ang tawagan si Alicia. Baka may extra siya. Asan na ba yung cellphone ko? Ito. Ayan, nagre-ring na. Ay, sagutin mo naman. Hello? Hello, Alicia? Si Sandra to. Sandra? Buhay ka pa palang babae ka? Ano bang sinasabi mo dyan? Syempre, buhay pa ako, no? Pinagkalat kasi ng mga kamag-anak ni Rene na patay ka na raw. Kesyo sumakabilang buhay ka na raw. Pero mukhang totoo nga ang chismis na hindi ka naman sumakabilang buhay talaga. Dahil sumakabilang bahay ka lang pala. Diyos ko naman, Alicia. Hanggang ngayon, naniniwala ka pa rin sa chismis? Ano ba kasing dahilan? Bakit mo ako tinawagan, ha? Huwag mong sabihin uutangan mo ko, ha? Yun na nga. Nagbabakasakali ako na may maipapahiram ka sa akin. Kailangan ko lang ng pambayad ng renta kasi paalisin na ako rito sa inuupahan ko. Sige na naman, Alicia. Bakit naman kita pa uutangin, ha? Baka nakakalimutan mo, hindi naman na tayo magkaibigan. Saka ikaw nga ang may utang sa akin dahil dun sa pedicure na hindi mo na binayaran nung araw eh. Alicia naman. Ang tagal-tagal na nun eh. Kalimutan mo na yun, ha? Tsaka di ba hindi mo naman natapos yung paglilinis mo sa kuko ko? Paano kung matatapos bigla ka na lang umalis? Sige nga. Akala mo kung sino ito? Siguro kinarma ka na ngayon, no? Buti nga sa'yo. Antakin mo, sumama sa ibang lalaki. Kundi ka ba naman makati at malanding babae? Hoy! Itong babaeng to? Napakaanghang ng bunganga mo. Kung di mo naman ako papautangin, itiko mo na lang yung bibig mo. Dami mo pang sinasabi. Aba, iba din talaga yung kapal ng mukha mo no? Ikaw na nga itong may kailangan, ikaw pa itong galit. Tsaka bakit ba ako yung tinatawagan mo? Bakit hindi yung anak mo? Balita ko may trabaho na daw yun Siyang bulabugin mo, wag ako. Sige na. Nagtik na babaeng yun. Pero tama Si Jonalyn na lang ang uutangan ko. Teka, alam ko may number ako ni Jonalyn dito Mahanap nga. Ayun. Yan, tatawagan ko na siya. Sana sumagot agad. Hello, sino to? Jonalyn, nak. Si Mama to. Mama? Ako nga, nak. Kamusta na kayo ng kapatid mo, ha? Ang papa nyo. Bakit ka tumawag? Wala naman. Gusto lang kitang makausap. Miss na miss ko na kayo Alam mo ba, gabi-gabi ko kayong naaalala ng... Sinungaling. Namiss niyo kami? Ngayon ka nga lang tumawag ulit simula nung iwan niyo kami noon Nakaraan naman na yun, nak. Pinagsisisihan ko na lahat ng kasalanan ko sa inyo. Tsaka, kaya hindi ako nagparamdam sa inyo kasi nahihiya ako. Ang totoo nga niyan, anak. Hindi naging madali ang naging buhay ko nitong mga nagdaang taon. Siguro, karma ko na rin to sa mga nagawa ko sa inyo. Pero nak, kailangan ko kasi ng tulong ngayon Ano ho bang kailangan niyo? Pinapaalis na kasi ako rito sa inuupahan ko. Hindi na kasi ako makapagbayad ng renta Walang-wala na ako, nak. Kaya ito,
Kinakapalan ko na yung mukha ko na lumapit sa'yo. Balita ko maganda na raw ang trabaho mo, ha? Kaya naman, baka may maipapahiram ka naman kay mama. Wala ho ako maipapahiram sa inyo. Pasensya na. Anak naman. At kahit na meron pa akong pera dito, hinding-hindi ko ho kayo tutulungan. Tingin nyo ba ganun ko na lang kadali makakalimutan yung mga kasalanan nyo sa amin? Sa pamilya natin? Nagkakamali ho kayo. Napakadamot mo naman eh. Wala kang awa. Baka nakakalimutan mo, ako ang nagluwal sa'yo. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka makakarating kung nasaan ka ngayon. Makapagsalita ka, parang wala akong naiambag sa mga buhay ninyo ha. Kapal naman ang mukha mo. Kung ayaw mo akong pahiramin, edi wag. Huwag ka sanang patulugin ang konsensya mo. At tandaan mo ha, wala ka kung wala ako. Tama lang talaga eh. Tama lang na iniwan ko kayo noon. Kasi wala kayong kwenta. Mga wala kayong kwentang anak. Tony, napaalis nga ako sa tinutuluyan ko. Hindi ko alam kung saan ako tutungo noon. Buti na lang naisipan kong tawagan ang pinsang ko na taga-Pateros upang makiusap na makituloy sa kanila dahil wala na talaga akong ibang mapupuntahan. Nilunok ko na lamang ang hiya ko para hindi ako matulog sa kalsada. Sa kasalukuyan, nakahanap ako ng simpleng mapagkakakitaan na online shop. Katulong ko ang aking pinsan. Tony, hindi ko lang inaamin sa sarili ko, pero nakaramdam naman ako ng pagsisisi sa mga nagawa ko. Lalo na ngayon na wala na akong makapitan. Pero aaminin ko rin na masyadong mataas ang pride ko para magmakaawa sa mga anak ko. Gusto kong ayusin muna ang aking buhay para kapag muli ko silang nakaharap, ay hindi ako kawawa na manlilimos sa kanila ng pera. Hindi ako naging mabuting ina, naging masama akong asawa at pinagsisisihan ko yun. Sana dumating ang panahon na mapatawad nila ako. Kahit hindi na kami magkasama-samang muli, ang kanilang kapatawaran ay sapat na. Hanggang dito na lang at salamat sa pakikinig sa aking kwento. Sumasa puso, Sandra. Sumasa puso sa Super Radio DZBB. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso.